Ma, girlfriend ko, si Eileen. Good afternoon, Tita Deli. I've heard a lot about you po. Bakit parang galit mama mo? Ganyan lang talaga expression yan. We, huwag kang magalala, hindi ka naman kakagatin yan. Kumain ka na? Yes po. Kumain ka na, Devin? Opo ma, kumain na po kami. Mabuti naman. Akala ko mag-aalala na naman ako dahil nagdala ka ng palamunin dito sa bahay. Ma, ako ba tinutukoy niyang palamunin? Hindi, B. Ilan taon ka na ba, Neng? 21 po. May trabaho? Third year college, tita. Nag-aaral pa nga. Dagdag ka pa sa gastusin ng anak ko. Pa? Mabuti pa si Ray, may trabaho na. Di ba, Devin? Akala ko pa man din siyang dadalhin mo dito. Nagluto pa ako ng paborito niyang ulam. Hindi na ba kayo magkakabalikan nun? Kabait na bata. Magalang at ang pananamit. Halatang may delikadesa. Sino si Rain? Sino si Rain? Ex ko. Ikaw ba'y pumaparty, ha? Occasion. Lasinggera habang nag-aaral, kasuka. Aalis na ako, Devin. Saan ka pupunta, Neng? Alis ka na? Mabuti pa nga. Hoy, Devin, baka ihatid mo pa yan. Sayang sa pera. Eileen, I am insulted. Alam ko. Alam mo pala bakit hindi mo man lang ako naipagtanggol? I'm sorry, nagulat din ako sa inista niya. Tsaka dapat nagpantalong ka na lang at hindi shorts. Nag-off-shoulder ka pa tapos makeup. So, kasalanan pa ng pananamit ko na naganon ako ng nanay mo. Ang sinasabi ko lang sana nagdamit ka ng presentable. Mukha ka tuloy. Mukha akong ano. Tuloy mo! Mukha akong ano, Devin. Parang hindi girlfriend ko. Parang kang tiga-club. So, ang pagpunta sa club or pagpa-party, insulto na? Nakalimutan mo na yata na una tayo nagkakilala sa club. Nilapitan mo ako habang sumasayaw ako kasama ng mga kaibigan ko. Eileen, sana nga yung ring na lang dinala mo. Sana hindi na lang kayo nag-break. Kaya naman I am breaking up with you para naman wala ka ng girlfriend na pumaparty, nagme-makeup, at nagsusuot ng ganitong damit. Score mo, April? 20! Perfect! Bakit? Nag-aral kasi ako, hindi katulad mo. Nag-aral ako? Oo, mga 5 minutes lang kasi mas inuna mo yung jowa mo. Babawi ako. Makikita mo. E di bumawi ka, let's see kung sino mas matalino sa ating dalawa. Ano score mo sa exam? 41. 41? Wala ka pa sa kalingkingan ko, April. 48 ang score ko. Walang nagtatanong, Rona. Ito ang proof na I can multitask. Samantalang ikaw, wala ka na ng jowa. May 9 mistakes ka pa sa exam. Nakakairita yung pagmumukha mo habang iniinsulto mo ko. Ano ba mga mali mo? Yung computation. Mali yata yung ginamit kong formula. Patingin, pangit talaga ng sulat mo. Turuan mo ako, hindi ko sinabing insultuin mo yung penmanship ko. Napagbaliktad mo yung formula, ito dapat yung ginamit mong formula. Kunin mo libro mo, dali, explain ko. Ang baba ko, April! Kasalanan ko? Habang nagkukwis kasi tayo, binabangungot ako ng pagmumukha mo. Visit ka? Ano, ilang ka? 9. Ang baba nga! Ano ba mga sinagot mo? Pangalan ng jowa mo? Pangalan mo siguro nalagay ko kasi palagi kang mali sa paningin ko. Hindi kita pinalaking ganito, BFF. This is not you. Wake up! Ilang ka ba? 9 rin. Pumali ako sa true or false eh. Tignan mo, 9 ka rin eh. Magkaaway ba kayo? Hindi. No? Eh bakit parang magkalaban kayo lagi pagdating sa exams, quizzes at saka recitations? Para kayo nagpapayabangan ganun. Rona? Totoo ba yun? Are you competing with me? Are you threatened? Bring it on. Ganun ba gusto mo? Alam mo, Kayla, this is just how we motivate each other. Friendly competition, tapos kami lang yung nagkakaintindihan. Pero okay kaming dalawa. Hindi kami magkaaway, di ba? Oo, hindi kami magkaaway. Palagi ko nga siyang tinuturuan kasi mas matalino ako kaysa sa kanya eh. Mas matalino ako. Mas napaka-sobrang talino. Mag-best friend nga talaga kayo. Kayo lang talaga nagkakaintindihan. Excuse me. May kakaiba sa'yo. Napansin mo rin pala? Ang blooming ko, no? I mean, ganito talaga kapag nasa honeymoon stage with my boyfriend. Puro kilig lang, puro sweet moments lang. Hay, akalain mo nga, hindi pa kami nag-aaway. So thankful to have him. I'm so in love with him. Ikaw ba? May boyfriend ka na ba? Nangiinsulto ka ba, Pearl? Mukha ba ako meron? Tsaka hindi naman ako kasing blooming katulad. Teka nga,
Hindi naman kasi yun yung mga napansin ko eh. Napunta na sa love life mo eh, wala naman akong pakialam doon. Totoo naman kasi blooming ako, Jaya. Dalawa kasi yung napansin ko. First, napansin ko na pabago-bago yung color sa labi mo. Ano ba karami ang lipstick mo at kailangan everyday iba suot mo? Ay naku, Jaya, napaka... Hindi to lipstick. This is not your ordinary lippy. This is the Superstay Vinyl Ink from Maybelline. This vinyl ink claims to be lightweight, not drying on the lips, shiny, and has a dewy finish. Side note lang, make sure to prep your lips first before applying this lippy. Kapag nga kinikiss ko sa pisngi yung boyfriend ko, walang naiiwan na stain sa pisngi niya eh. Very kiss-proof talaga nitong lippy na to. Tinanong ko ba, Pearl? Hindi, pero iniinggit kita. Napakapasmado ng bibig, balik ko siya sa dagat. Hindi ko pala nasabi sa kanya, isa ko pa napansin. Hindi ko nasabi sa kanya na nalagyan ng lipi yung babang ngipin niya. What if ma-turn off sa kanya yung boyfriend niya? Di kasalanan ko kasi hindi ko nasabi sa kanya. Pearl! Wait! Sige na kasi Dahlia, isang beses lang to, please. Pagbigyan mo na ako. Gusto ko na kasi magka-jowa ka. I'm fine being single. Fine being single pero napaka-bitter. Kulang na lang pigain ka sa sobrang dami mong kinain na ampalay eh. Ano ba kasing mapapala ko kung papayag ako sa gusto mo? Anong album na gusto mo? Hindi. Ano-ano ang mga albums na gusto mo? Ano kailangan kong gawin? Okay, you just need to entertain your blind dates. Maraming nakapila, so please, sana may mahanap ka na. And I promise you, this is gonna be worth it. Wow, miss. Ganda mo pala. Cringe. Pass. ASL mo. Ano to, online dating app? Alis. Alam mo bang matalino ako and alam ko na lahat ng babae gusto yon. Ako ayoko. Ang hirap kaya kausap yung mga matatalino, lalo ko nabobobo. So, ano gusto mo sa lalaki? Yung hindi nagtatanong ng ganyan tanong. Ang tagal na katong gusto, Dahlia. Ako hindi. Napilitan na ako dito. Ako rin kaya umalis ka na. Dahlia, nagre-reklamo sila sa akin ng pangit mo raw kausap. Umayos ka naman. Sayang yung effort ko, sayang yung mga album. Wow, nahiya naman ako sa kanilang pangit din nila kamong kausap. Hindi pa ba tapos? Pwede na ba ako umuwi? Hi. Ako pala yung next sa pila. I told you it's gonna be worth it. Bye! Martin? Oh! Kilala mo ko? Have we met before? Stalker kita, no? Anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba obvious? Nandito ako para makapag-date sa'yo. Haba ng pila, muntik na nga ako mainip eh. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat nandito. Bawal bang pumila ang ex? I'm just trying to shoot my shot. Okay? Baka kasi, pwede na ulit tayo, Dahlia. Martin, alam mo yung nangyari sa ating dalawa. It was an awful breakup. An awful breakup because we were both childish and impatient. Martin, ano ba? Hirap mong intindihin. Ikaw ang mahirap intindihin. May kausap ako tapos bigla mo sasabihin na boyfriend kita? Yung kausap mo na lalaki? Halatang interesado sa'yo eh. You're being childish. Parang hindi mo ginawa yung ginawa ko. Actually, mas malala pa nga yun sa'yo eh. Hindi ka lang nagpakilala as my girlfriend. Hinalikan mo pa ako sa harap ng blackmate ko. Nagtatanong lang naman siya about sa group project namin eh. Well, she likes you. She's flirting with you. And that guy na kausap mo kanina, gusto ka nun. Kulang na nga lang yakapin ka eh. Nakakapagod ka na. Mas nakakapagod tong relasyon natin. Alam mo, maghiwalay na lang tayo. Wala nangyayari maganda dito sa relasyon na to eh. Okay. Mas mabuti pa nga. Imagine kung gaano ka-toxic yung relationship natin nung patapos na tayo, no? I really thought na every breakup can be fixed with another conversation, pero sa atin parang lalo tayong lumalala nun eh. Ano, magsasorry ka na? I didn't do anything wrong. Ikaw ang may kasalanan sa akin, Dahlia. Why did you talk to my hand? Alam mo, ang hilig mo ganyanin ako. Nakakapikon ka na. Ayaw mo naman kasi palagi akuin yung kasalanan mo eh. Ba, ikaw yung ganun? Mag-sorry ka na lang, Martin. Ayoko nga, wala nga akong ginawang kasalanan. Ang taas talaga ng pride mo, no? Ganito ka rin naman eh. Mataas yung pride ko kasi ang tigas ng ulo mo, nakakairita ka na. Wala nang mas iirita pa sa'yo. Habang tumatagal nga yung ugali mo, nagiging mabaho ni. Kung mabaho yung ugali ko, dahil sa'yo yun. Yun na yung huli nating pag-uusap before we finally broke up. Sobrang toxic. Tapos nagsumbatan tayo hanggang sa pinalis tayo ng manager dun sa coffee shop kasi we were already creating a scene. After nun, hindi na tayo nagkita, hindi na tayo nag-usap, hindi na tayo nagkabalikan, hindi na tayo naghintayan. Naghintay ako. Huh? Akala ko kasi maayos pa natin after a month or two, just like, our old petty fights, but you never came back. Hindi ka na pumunta sa coffee shop or sa mga tambayan natin. I tried to reach out, but I found out na you blocked me, tapos pinuntahan kita sa bahay niyo, pero sabi ng kuya mo, pumunta ka rin sa probinsya, and kasi akala ko wala na talaga Hindi ka usap ako, Ilang tapos beses biglang din kasi sasabihin tayo na boyfriend nag-break, kita, ilang kausap beses mo na tayo lalaki. nag-away sa isang Halatang araw. interesado sa'yo eh. When we broke up, Nakakapagod ka na.
Pakiramdam ko na tuloy na tayo magkakaroon sa isa't Just isa say kaya. sorry, Martin! Kaya hindi na ako bumalik, Martin. Dahlia, 6 years. Until now, I'm still waiting. I still want you, so baka pwede na ulit. Mahal mo pa ako? Anong klaseng tanong yan? Nandito ba ako kung hindi na? Mahal pa kita. Hindi. Mahal kita, Dahlia. How did you find me? I didn't find you. Huh? My friend found us. Paano? 2 months ago, we went to Davao. Same! Tapos sa last day namin nun, pinicturean ako ng stolen ng friend ko. Tapos pag uwi namin, sinend niya sa akin yung picture with a question. Diba yun nasa bandang gilid? Siya yung ex mo? I know. Nahagip ka sa camera, tapos you were basically holding your phone. Tapos, wait lang. Ito yung photo. And then, after ko malaman nun, kinabukasan bumalik ako sa Davao and I asked a few people and then I found out, umuwi na rin kayo same day ng pag-uwi namin. No way. What I did, I created a dump account to stalk you and then napadpad ako doon sa post ng best friend mo na may blind date daw siyang inaasikaso for you. And here I am. Martin. Okay, so kung hindi tayo napicturean ng friend mo, wala ka rito. Yeah, and hindi ko malalaman na single ka pa rin hanggang ngayon. Huh? The last news I heard from you, engaged ka na 3 years ago, kaya akala ko, kakahiya. Pero, hindi na tuloy yung kasal. Huh? Bakit? Hindi ako gusto ng family niya. I mean, ang komplikado eh. Binibrainwash niya po ba yung anak ninyo? Brainwash? Brainwash na ba ang tawag kung gusto ko lang protektahan ng aking anak? Oh my goodness, Iya. This is why I hate people na hindi lumaki kasama ang kanilang mga magulang. Too bad. Maagang namatay ang parents mo, hindi ba? Ano bang kaya mo ipagmalaki sa amin? Oh, don't get me started with your salary. Magkano yun? 20,000 per month. Hindi mo kayang buhay ng aking anak. Mrs. Sia, you are nothing without my son. You are nothing without our money. Get out of my house. You don't deserve us. His family brainwash him na gusto ko lang daw ng pera niya, ng pera nila. And after a week na hindi siya nakikipagkita sa akin, nag-message siya bigla and ang sabi lang, ayoko na sa'yo, gold digger. What the? After ko ma-receive yung message na yun, hinabol ko siya syempre. Alam mo ba ang laki ng pinagbago mo? Bakit nandito ka? Hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasabi nila sa'yo, pero kilala mo ko, hindi talaga ako gold digger. Alam mo, ganito na lang, pupuntahan ko yung pamilya mo, pupuntahan ko yung mama mo, kakausapin ko ulit sila. Hindi na kailangan, Dahlia. Kahit na anong gawin mo, gold digger pa rin yung tingin ko sa'yo. Eh bakit nag-propose ka pa? Una pa lang, dapat nakinig na ako kay mama. Umalis ka na nga. Tapos yun na yung last na usap namin. Kaya siguro inorganize ang best friend ko tong mga blind dates na to kasi feeling niya malungkot pa rin ako pero I moved on. I'm fine na. Dahlia, pwede pa ba tayo mag-usap sa ibang araw? You still wanna try this, Martin? Paano pag hindi tayo nag-work ulit? At least we tried. Kakatapos lang na shift ko, ang aga-aga nandito ka na naman. Breakfast, para sa aking nililigawan. Corny mo. Alam kong corny, pero magugustuhan mo yung breakfast na ginawa ko. Hindi ka ba napapagod magising na maaga araw-araw? Baka masanay na naman ako niyan. That's my goal. Sanayan ka hanggang sa hanap-hanapin mo na ako. I mean yung luto ko. Tara na! I forgot. Yung ano, nakalimutan kong ayaw mo nga pala ako nagde-dress. Wait lang, palit lang ako. Dahlia. Nag-reflect na ako sa mga bagay-bagay. Ano ka ba? I was jailing your fashion taste nung tayo pa lang. Bawal ganito, bawal ganyan. But now, feel free to wear anything you want, love. I mean, Dahlia. Feel free to express yourself. Nandito lang ako to admire and take photos of you. Okay. Ang tagal ng phone call na yun. I'm so sorry you had to wait. Boss ko yun. Tapos yung pinag-usapan namin. Martin! It's fine. You said it was an important call. You don't have to say sorry. You don't have to tell me the private details about your phone call with your boss. It's fine. Thank you. Okay, alam mo, naalala ko bigla kung gaano ka-toxic every time na may tumatawag sa'yo before. Pati yung delivery rider na tumatawag sa'yo, napagkamalan ko siyang kabit, tapos kung ano yung mga pinagsasabi ko, kadiri! Tapos ang ending, sinusuyo kita, pero ayaw magpasuyo, kaya nagagalit din ako. Grabe, sobrang childish and possessive ko nun. Like,
Paano ba tayo umabot ng 3 years kung ganun yung relasyon natin dati, diba? Kasi akala natin yun yung sukatan ng pagmamahalan natin. Ang importante sa atin dati, basta mahal natin yung isa't isa, we can